Sa isang tahimik na baryo sa gitna ng kagubatan, may isang tindera na kilalang kilala sa lahat, si Aling Rosa. Hindi siya ordinaryong tindera. Sa bawat kanto ng baryo, ang pangalan niya ay laging nababanggit ng mga tao, pero hindi lang dahil sa kanyang mabuting pagkatao. May kakaibang bagay sa kanya, isang misteryo na matagal nang ipinagpapaliban ng mga tao sa baryo na tuklasin. Bawat hapon, matyaga siyang naglalakad mula sa kanyang maliit na tindahan patungo sa iba't ibang kabahayan, dala ang mga paninda, mga gulay, prutas, at ilang pang-araw-araw na gamit. Ngunit may mga hindi maipaliwanag na kwento ukol sa kanya na nagsimula nang maglakbay ang mga usap-usapan. Hindi mo siya makikilala sa unang tingin bilang isang taong may lihim. Matangkad, may mahabang buhok, at laging nakangiti, si Aling Rosa ay tila walang masamang intensyon. Pero ang bawat hatingabi, may mga kababalaghan na nangyayari. Maraming tao sa baryo ang nagsasabi na may mga hindi pangkaraniwang bagay na nangyayari tuwing siya ay dumadaan sa mga madilim na kalsada. Ang ilan sa kanila, nakararanas ng mga kakaibang tunog, amoy, o kaya'y mga anino na parang sumunod sa kanya. Iba't ibang kwento ang naglalaro sa isipan ng mga tao. Ang ilan ay nagsasabi na siya ay isang aswang na nagtatago sa likod ng magandang imahe bilang tindera, at may iba pang nag-akalang siya ay may kakayahang magbago ng anyo. Habang ang mga kwento ng kababalaghan ay nagiging mas malupit, isang batang lalaki mula sa baryo, si Leo, ang hindi makapaniwala sa mga kwento ukol sa kanya. Si Leo ay isang matalino at masigasig na bata, kilala sa pagiging mausisa at hindi basta naniniwala sa mga kwento ng nakakatakot. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, makikita ni Leo ang sarili niyang nakatambay sa kanto habang dumadaan si Aling Rosa. Napansin niya ang mga mata nitong may kakaibang ningning, parang hindi siya normal. Halos makaramdam siya ng isang malamig na pakiramdam sa likod ng kanyang leeg, at doon na nagsimulang magdilim ang paligid. Isa sa mga hindi makakalimutang karanasan ni Leo ay ang gabing iyon. Dumaan si Aling Rosa sa harap ng kanilang bahay, ngunit may isang bagay na nagbago sa kanyang itsura, tumingin siya kay Leo, at sa mata ng batang ito, nagbago ang lahat. Ang mga mata ni Aling Rosa ay nagningning ng pulang kulay, at parang narinig ni Leo ang isang matalim na boses sa kanyang isipan na nagsasabi, "Huwag mong subukang tuklasin ang aking lihim." Mula noon, nagkaroon siya ng pakiramdam na hindi siya ligtas, at ang mga kwento ng aswang ay hindi na lang kwento, kundi isang buhay na realidad na tumama sa kanyang mundo. Ngunit ang mga kaganapang ito ay nagsimula pa lang, at sa bawat gabing dumaan, lalo pang naging malupit ang mga nangyayari sa baryo. Dito magsisimula ang mas madidilim na bahagi ng kwento, kung saan ang pagkatao ni Aling Rosa ay tuluyang mabubunyag at ang takot ng buong baryo ay maghahatid sa isang hindi inaasahang wakas. Ano ang mga lihim ni Aling Rosa? At bakit tila ba may mga puwersa na gustong magtakip ng kanyang nakaraan? Hanggang saan ang kaya niyang gawin upang maprotektahan ang sarili at ang mga tao sa paligid niya? Ang lahat ng ito ay isang misteryo na hindi kayang sagutin ng mga ordinaryong tao. Siguradong matutuklasan natin ang lahat ng ito sa susunod na bahagi ng kwentong ito. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell icon upang maging updated sa susunod na kwento ng si pinakamagandang tindera sa baryo. Sa sumunod na gabi, hindi mapakali si Leo. Hindi niya matanggal sa isip ang mga matang tumingin sa kanya, pulang-pula, parang nagbabagang-baga sa dilim. Gusto niyang sabihin ito sa kanyang ina, pero natatakot siya na baka tawanan lang siya o pagsabihan na masyado siyang naniniwala sa kwento ng matatanda. Kaya napagpasyahan niyang manahimik muna. Pero hindi iyon madali. Sa baryo, patuloy ang pang-araw-araw na gawain. Ang mga tao ay abala sa bukid, sa palengke, at sa kani-kanilang mga tahanan. Pero sa kabila ng katahimikan, may bumabalot na kakaibang takot sa ilan. May mga bulong-bulungan na may nawawalang mga manok sa iba't ibang bahay. Sa una, inisip nilang may magnanakaw o ligaw na hayop na gumagala sa gabi, pero nang may isang baboy na bigla na lang nawala at tanging dugo lang ang naiwan sa lupa, nagsimula ng kabahan ang ilan. Hindi kaya may aswang nga, bulong ng isang matandang lalaki habang nag-uusap ang mga kapitbahay sa tindahan ni Aling Rosa. Narinig ni Leo ang usapan. Nagtago siya sa gilid ng tindahan at nagkunwaring tumitingin sa mga paninda. Alam niyang delikado ang ginagawa niya pero hindi niya mapigilang makinig. "Naku, huwag kayong basta-basta magpapaniwala. Baka naman may mga ligaw lang na hayop na nagugutom," sagot ni Aling Rosa, sabay tawa. Pero napansin ni Leo na ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kahoy na lamesa, parang may itinatagong kaba. Hindi alam ni Leo kung anong mararamdaman niya.
Magaling magsalita si Aling Rosa, palaging maayos ang kilos niya, pero bakit hindi niya matanggal ang pakiramdam na may mali? At bakit tila ba maraming misteryo ang bumabalot sa kanya? Kinagabihan, hindi pa rin siya makatulog. Paulit-ulit niyang iniisip ang lahat ng nakita at narinig niya. Hanggang sa may naisip siyang gawin, susundan niya si Aling Rosa. 11:00 ng gabi, marahan siyang lumabas ng bahay. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang naglalakad sa madilim na kalsada. Tahimik ang paligid maliban sa huni ng mga kuliglig at kaluskos ng mga dahon. Dahan-dahan siyang pumwesto sa likod ng isang puno malapit sa tindahan ni Aling Rosa. Ilang minuto siyang naghintay hanggang sa nakita niya ang pintuan ng tindahan na unti-unting bumukas. Lumabas si Aling Rosa, suot ang isang lumang damit na kulay itim. Hindi siya nagdala ng ilaw pero tila hindi siya nahihirapan sa dilim. Tahimik siyang lumakad papunta sa kabubatan sa dulo ng baryo. Mabilis na bumilis ang kaba ni Leo. Alam niyang delikado ang ginagawa niya pero hindi niya kayang pigilan ang sarili. Kailangan niyang malaman ang totoo. Sinundan niya ito mula sa malayo, nag-iingat na hindi mag-ingay. Habang papalalim sila sa kabubatan, lumamig ang hangin. Ibang klaseng katahimikan ang bumalot sa paligid, parang hindi na ito ang parehong lugar na pinupuntahan ng mga bata tuwing umaga. Mas madilim, mas mabigat ang pakiramdam. Maya-maya pa, nakita niyang tumigil si Aling Rosa sa harap ng isang malaking puno. Dahan-dahan siyang lumapit, itinago ang sarili sa likod ng isang palumpong. Napahawak siya sa kanyang bibig upang hindi mapasigaw nang makita niyang nagbago ang anyo ni Aling Rosa. Hindi na siya ang parehong tindera na nakikita ng lahat tuwing umaga. Mas mahaba ang kanyang buhok, ang kanyang balat ay tila mas maputla, at ang kanyang ang mga mata niya ay hindi na kayang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Nanigas si Leo sa kinatatayuan niya. Alam niyang mali ang ginawa niya. Alam niyang hindi na siya ligtas. Ngunit bago pa siya makatakbo, napansin niyang lumingon si Aling Rosa. Diretso sa kanyang direksyon. At sa isang iglap, narinig niya ang isang malamig na boses. Alam kong nandyan ka, Leo. Nanlamig ang buong katawan ni Leo. Ang puso niya ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib habang nakatago sa likod ng palumpong. Hindi niya alam kung dapat siyang tumakbo o manatiling nakayuko. Ngunit ang isang bagay ay malinaw, alam ni Aling Rosa na naroon siya. Dahan-dahang lumapit ang tindera sa kanyang direksyon. Mabagal ang bawat hakbang, pero ramdam ni Leo ang bigat nito, parang pinipiga ang hangin sa paligid. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang hininga, umaasang hindi siya mahuli. Ngunit nang halos ilang dipa na lang ang layo ng babae, may lumipad na ibon mula sa itaas ng puno, dahilan para mapalingon si Aling Rosa saglit. Doon na siya kumilos. Dahan-dahan siyang umatras, ingat na huwag gumawa ng ingay. Ngunit sa kaba at pagmamadali, nadulas ang kanyang paa sa basang lupa. Isang malakas na tunog ang lumabas, sapat para mapaangat ang ulo ni Aling Rosa at titigan ang mismong direksyon niya. Halika na rito, Leo, malamig ang boses nito, ngunit may kakaibang tono, hindi galit, hindi rin nag-aalala, kundi parang may halong panunukso. Napalunok si Leo. Alam niyang wala ng atrasan. Huminga siya ng malalim, tumayo, at dahan-dahang lumabas mula sa kanyang pinagtaguan. Tinitiktikan mo ba ako? Tanong ni Aling Rosa habang nakangiti. Pero iba ang kanyang ngiti, hindi ito ang malambing at mabait na tindera na kilala ng buong baryo. Hindi po napadaan lang ako, sagot ni Leo, pilit na itinatago ang takot sa kanyang boses. Hindi sumagot si Aling Rosa. Sa halip, sinukat siya nito ng tingin bago dahan-dahang lumapit. Ngayon, kitang-kita ni Leo ang mga mata nito, pulang-pula, parang may apoy na nagliliyab sa loob. Alam kong matalino kang bata, Leo, bulong nito. Pero minsan, mas mabuting huwag mo nang alamin ang mga bagay na hindi mo dapat malaman. Dahil sa kaba, hindi na siya nakapagsalita. Gusto niyang tumakbo pero parang may pumipigil sa kanyang mga paa. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, mula sa di kalayuan, may narinig silang kaluskos, parang may isa pang tao sa loob ng kagubatan. Napalingon si Aling Rosa. Mabilis nitong inilibot ang paningin sa paligid. Doon na nakuha ni Leo ang pagkakataon. Hindi na siya nag-isip, tumakbo siya ng mabilis pabalik sa baryo, hindi lumilingon, hindi nag-aalalang mahulog. Ang tanging mahalaga ay makalayo siya. Nang makarating siya sa bahay, hingal na hingal siya at pawisan. Agad siyang pumasok at isinara ang pinto. Napaupo siya sa sahig, ramdam ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Hindi siya makapaniwala sa nangyari.
Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Kinabukasan, may isang balita ang kumalat sa buong baryo, nawawala si Mang Hector, ang mangingisda na madalas mag-uwi ng mga huling isda sa palengke. Ayon sa kanyang asawa, hindi ito umuwi kagabi matapos pumunta sa ilog. Ilang mga taga-baryo ang naghanap sa kanya, pero tanging mga basag na sanga at bakas ng paa sa putikan ang kanilang nakita. Nanginginig si Leo habang naririnig ang usapan ng mga matatanda. Sigurado siyang hindi nagkataon lang ang pagkawala ni Mang Hector at ang nakita niya kagabi sa kagubatan. Pero paano niya yon ipapaliwanag sa iba? Paano kung walang maniwala sa kanya? Lalo siyang kinabahan nang dumaan si Aling Rosa sa harapan ng kanilang bahay. Nakangiti ito, parang walang nangyari. Pero nang sandaling magtama ang kanilang mga mata, nag-iba ang tingin nito. Isang sulyap na may babala. Alam ni Leo na hindi na siya basta-basta makakatakas. Isang bagay ang tiyak, may lihim si Aling Rosa, at ngayon, alam niyang alam ito ni Leo. Mula nang mawala si Mang Hector, lalong bumigat ang pakiramdam sa buong baryo. Kahit walang nagsasalita ng direkta, ramdam ni Leo ang takot sa mga mata ng mga tao. Ang iba, hindi na lumalabas ng bahay pagsapit ng dilim. Ang mga matatanda, muling nagkukwento tungkol sa mga nilalang na gumagala sa gabi, mga aninong kumikilos nang hindi mo namamalayan. Pero si Leo, hindi na lang basta natatakot, gusto niyang malaman ang katotohanan. Alam niyang may kinalaman si Aling Rosa sa mga nangyayari. Ang tanong na lang, paano niya mapapatunayan ito? At paano siya makakaligtas kung malaman nitong patuloy siyang naghahanap ng sagot? Gabi-gabi, hindi siya makatulog. Bawat tunog sa labas ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Minsan, naririnig niyang parang may gumagalaw sa labas ng bahay. Hindi niya alam kung ano yon at hindi rin niya gustong malaman. Hanggang isang gabi, may narinig siyang mahihinang katok sa bintana niya. Napabalikwas siya ng bangon, hinigpitan ang hawak sa kumot. Ang kanyang bintana ay bahagyang bukas, at sa pagitan ng manipis na kortina, may aninong nakatayo sa labas. Liuy! Halos mahulog siya sa higaan. Kilala niya ang boses na yon. Si Aling Rosa. Hindi siya gumalaw. Hindi siya huminga. Alam kong gising ka. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang unan, pilit na pinipigil ang takot na bumalot sa kanya. Tulungan mo ako, Leo. Napatigil siya. Hindi niya inaasahan yon. Tulungan? Ano ang ibig niyang sabihin? Dahan-dahan niyang tinanggal ang kurtina. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, nakita niya ang tindera. Nakatayo ito, nakayuko, parang mahina. Pero hindi iyon ang nagpakaba sa kanya, ang itsura nito. Ang dating maaliwalas na mukha ni Aling Rosa ay maputlang maputla. Ang mga mata nito ay hindi na pulang nag-aalab, kundi parang pagod at nauubusan ng sigla. Hindi ko ito ginusto, mahina niyang sabi. Pero hindi ko na ito mapipigilan. Napatayo si Leo. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman, takot o awa. Hindi ko siya sinaktan. Patuloy ni Aling Rosa. Pero hindi niya dapat nalaman ang lihim ko. Napakapit si Leo sa kanyang dibdib. Lihim. Ano ang totoo? Bukas ng gabi, bulong nito, huwag kang lalabas, Leo. Kahit anong mangyari, manatili ka sa loob ng bahay. Tumingin siya sa babae. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang matapang at mapanlinlang na tindera. Sa halip, isang taong natatakot, isang taong may dinadalang lihim na hindi niya kayang ikwento ng buo. Pero bago pa siya makapagtanong, mabilis na lumayo si Aling Rosa, na wala sa kadiliman. Naiwan si Leo sa loob ng kanyang kwarto, naguguluhan, kinakabahan. Ano ang mangyayari bukas ng gabi? At bakit parang hindi na lang ito tungkol sa kanya, parang isang bagay na mas malaki, mas delikado, ang paparating? Buong araw, hindi mapakali si Leo. Ang sinabi ni Aling Rosa ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya, huwag kang lalabas bukas ng gabi. Pero bakit? Ano ang mangyayari? At bakit parang takot na takot ang tindera, na parang may hindi siya kayang kontrolin? Hindi niya alam kung dapat ba siyang makinig o alamin ang totoo. Pero sa bawat pagdaan ng oras, mas lalong lumalakas ang kutob niya na hindi na lang ito tungkol sa lihim ni Aling Rosa. May mas malalim pang nangyayari sa baryo, at baka hindi lang ito tungkol sa kanya. Pagsapit ng dapit hapon, nagtipon-tipon ang mga matatanda sa harapan ng bahay ni Mang Densyo, ang pinakamatandang residente sa baryo. Tahimik silang nag-uusap, may halong kaba sa kanilang mga boses.
Lumapit si Leo, nagkunwaring may bibilhin sa tindahan ni Aling Rosa, pero lihim niyang pinakikinggan ang usapan. May nakita akong anino kagabi, bulong ni Aling Minda, mahigpit na hawak ang rosaryo sa kanyang dibdib. Hindi ito tulad ng dati. Mas malaki, mas mabilis kumilos in. Baka ligaw na hayop lang, sagot ni Mang Densyo, pero halata sa kanyang tinig ang pag-aalinlangan. Hindi hayop ang may gawa sa pagkawala ni Mang Hector, sagot ni Aling Minda. At hindi rin ito basta-bastang nilalang. May bumabalik sa baryo natin isang sumpa na matagal nang nakakulong. Napalunok si Leo. Ano ang ibig sabihin ng matanda? Sabi ng lola ko noon, may isang nilalang na minsang naghari sa kagubatan. Malakas, mapanganib. Pero isang pamilya ang nagawang pigilan ito, itinago ang kanyang kapangyarihan para hindi na ito makasama sa iba. Ang pamilya nila ang nagbantay dito sa loob ng maraming henerasyon, patuloy ni Aling Minda. At ang pamilya nilang iyon, tanong ng isang lalaking nakikinig sa gilid. Napatingin si Aling Minda sa tindahan ni Aling Rosa, sa kabumuntong hininga. Angkan ng mga Santiago. Nanlamig si Leo. Angkan ni Aling Rosa. Parang biglang lumiwanag ang lahat sa isip niya. Ang dahilan kung bakit tila palaging may tinatagong takot ang tindera, kung bakit hindi niya maiwan ang baryo, at kung bakit siya mismo ay nagbabala kay Leo. Siya ang tagapagbantay ng nilalang. Pero kung ganoon, bakit siya natatakot? Bago pa niya masagot ang sarili niyang tanong, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Mula sa malayo, may isang lalaking tumatakbo papunta sa baryo, duguan at halos hindi makalakad ng maayos. Tulong! Tulong! Mabilis na nagtakbuhan ang mga tao palapit sa kanya. Si Mang Ruben, ang isa pang mangingisda na kaibigan ni Mang Hector. Halos wala na siyang saplot pang itaas, puro gasgas ang katawan at may malalalim na kalmot sa kanyang likod. Ano nang nangyari sa iyo? Sigaw ng isang residente. Nanginginig si Mang Ruben, hindi makapagsalita. Nangingislap ang kanyang mga mata sa takot, parang hindi makapaniwala sa nakita niya. Nasa kagubatan ako. Hinahanap ko si Hector, may narinig akong tunog tapos biglang lumabas sa dilim, hindi ko nakita ng maayos, pero naputol ang kanyang pagsasalita nang biglang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Patay. Napatakbo si Leo palayo sa karamihan, nanginginig sa takot. Alam niyang hindi na ito basta-basta lang. May isang bagay na gumagalaw sa dilim, isang bagay na mas malakas at mas mapanganib kaysa kay Aling Rosa. At kung tama ang hinala niya, baka hindi lang si Mang Hector at Mang Ruben ang mawawala. Baka siya na ang susunod. Gabi na. Sa kabila ng lamig ng hangin, pakiramdam ni Leo ay mainit ang kanyang katawan, hindi dahil sa init kundi sa matinding kaba. Nasa loob siya ng kanyang bahay, pilit iniisip kung susundin ba niya ang babala ni Aling Rosa, huwag kang lalabas, kahit anong mangyari. Pero paano kung may masamang mangyari ulit? Paano kung may isa pang tao ang mawala? Napapikit siya, pilit pinapatahan ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ngunit sa gitna ng katahimikan, biglang may narinig siyang mga yabag sa labas. Mabibigat. Mabagal. Hindi niya alam kung dahil sa takot o matinding kuryosidad, pero bumangon siya mula sa kanyang higaan at lumapit sa bintana. Dahan-dahan niyang inililis ang kurtina. At doon niya ito nakita. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, isang mataas at nakayukong figura ang nakatayo sa gitna ng kalsada. Masyado itong malaki para maging tao, pero may hubog itong parang sa isang nilalang na minsan niyang nakita sa mga lumang larawan, malalaking braso, mahahabang kuko, at mga matang kumikislap sa dilim. Nanigas siya. Hindi niya alam kung lalayo siya o mananatili sa kinatatayuan. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang bumukas ang kanyang pinto. Napapitlag siya at napaatras, bumangga sa dingding. Sa kanyang harapan, nakatayo si Aling Rosa. Ngunit hindi ito ang Aling Rosa na kilala niya. Ang kanyang balat ay mas maputla, halos kulay abo sa liwanag ng gabi. Ang kanyang mga mata, hindi na pulang nag-aalab kundi parang itim na hukay na walang hangganan. Sinabi ko na sayo, Leo, bulong nito, malamig ang boses. Huwag kang lalabas. Magsasalita sana siya, pero bago pa niya mabigkas ang kahit anong salita, biglang umalingaw ang isang napakalalim na ungol mula sa labas. Mabilis na lumingon si Aling Rosa, at doon nakita ni Leo ang tunay na takot sa kanyang mukha. Diyos ko, bulong nito. Mula sa bintana, nakita niyang kumilos ang nilalang. Mabilis itong lumapit sa isang bakanting lot sa tabi ng kanyang bahay, ang malalaking kuko nito ay humahagod sa lupa.
Dahan-dahan nitong iniangat ang ulo, at sa unang pagkakataon, nasilayan ni Leo ang mukha nito, isang halimaw na may mahahabang pangil, at balat na parang hinulma mula sa mismong kadiliman. Tumatakas ito, bulong ni Aling Rosa, hinahabol ang kanyang hininga. Ang bagay na binantayan ng angkan namin ang bagay na hindi dapat lumaya na paatras si Leo. Hindi niya alam kung paano siya napasok sa gulo na ito, pero alam niyang wala na siyang ligtas. Ang halimaw na ito ang dahilan kung bakit may nawawala. Ito ang dahilan kung bakit takot na takot si Aling Rosa. Paano natin ito mapipigilan? Tanong niya, halos hindi na niya namamalayan na nanginginig ang kanyang tinig. Lumingon si Aling Rosa sa kanya, pero sa halip na sumagot, may isang matalim na aninong dumaan sa likod ng babae. At bago pa siya makasigaw, isang malakas na hampas ang tumama kay Aling Rosa, dahilan para tumilapon ito palabas ng bahay. Aling Rosa, sigaw ni Leo. Ngunit bago pa niya ito matakbuhan, isang malamig na kamay ang dumakma sa kanyang braso. Napatingin siya sa taas, at doon niya nakita ang itim na mga mata ng nilalang. At doon niya naintindihan ang lahat. Hindi ito basta halimaw. Hindi ito basta sumpa. Ang nilalang na ito ay siya. Leo hindi makagalaw. Ang malamig at matigas na kamay ng nilalang ay nakabalot sa kanyang braso, at ang itim nitong mga mata ay sumasalamin sa mukha niyang puno ng takot. Parang may kung anong puwersang humihigop sa kanya, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, para bang may koneksyon siya sa halimaw. Para bang, sa kung anong paraan, ito at siya ay isa. Mula sa labas, nakita niyang bumangon si Aling Rosa, pilit lumalaban sa sakit ng tinamo niyang sugat. Hinawakan nito ang isang patpat na may ukit-ukit na hindi pamilyar kay Leo at itinutok iyon sa halimaw. Huwag mong hayaang kunin ka nito, Leo, sigaw niya, puno ng takot at determinasyon. Pero paano? Paano siya lalaban kung hindi niya alam kung anong nangyayari? Mas humigpit ang hawak ng nilalang sa kanya, at sa isang iglap, parang may sumabog sa kanyang isipan. Dumaloy ang mga alaala, hindi sa kanya, kundi sa isang buhay na matagal nang nalimot. Nakita niya ang isang batang umiiyak sa gitna ng isang madilim na gubat. Isang lalaking lumalaban, sinusubukang protektahan siya. At isang babaeng nagmakaawang iligtas ang bata. Siya ang batang iyon. At ang nilalang sa harapan niya, hindi ito isang halimaw na basta na lang lumitaw. Matagal na itong nakakulong sa loob niya. Nagsimula nang umalon ang hangin sa paligid. Ang lupa ay umuuga, at ang mga puno sa labas ng bahay ay yumuko na parang may isang di nakikitang puwersang nagpapagalaw sa kanila. Si Aling Rosa ay muling tumayo, hinawakan ng patpat at nagsimulang bumigkas ng kung anong salitang hindi maintindihan ni Leo. Mas lalong lumakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin, pero isang boses sa loob niya ang bumulong. Ikaw lang ang may kakayahang tapusin ito. Sa loob ng matinding kaba, ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Alam niyang hindi niya kayang lumaban sa halimaw gamit ang lakas. Hindi niya ito matatakasan. Pero may isang bagay siyang maaaring gawin. Kailangan niyang tanggapin ito. Sa isang iglap, inilapit niya ang kanyang noo sa noo ng nilalang. Isang matinding liwanag ang bumalot sa paligid nila. Ang mga sigaw ng takot ay napalitan ng isang malalim na katahimikan. Pakiramdam ni Leo parang nahulog siya sa kawalan. At sa loob ng kadiliman, isang tinig ang narinig niya. Matagal mo akong itinanggi, pero alam mong tayo ay isa. Sa puntong iyon, naintindihan na niya. Ang sumpa ay hindi isang nilalang na gustong pumatay. Isa itong piraso ng kanyang pagkatao, isang madilim na bahagi na itinago ng kanyang pamilya sa takot na tuluyan siyang lamunin nito. Ngunit hindi mo maaaring itago ang isang bagay na bahagi mo. Mas lalo mo lang itong pinalalakas sa kadiliman. Sa huling sandali, pumikit siya at bumulong, hindi kita kinakalaban. Hindi na ako tatakbo. At sa isang iglap, naglaho ang halimaw. Bumagsak si Leo sa lupa, habol ang hininga. Ang lahat ay tahimik. Si Aling Rosa ay nakatitig sa kanya, gulat pero parang may bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ang baryo, na kanina ay balot ng takot, ngayon ay unti-unting bumabalik sa katahimikan. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsalita si Aling Rosa, alam mo na ang totoo. Hindi mo na kailangang matakot. Tumingin si Leo sa kanyang mga kamay, nanginginig pa rin. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Pero alam din niya na wala na siyang dapat takasan. Bukas, sisikatan ulit sila ng araw. Ngunit ngayong gabi, isang lihim ang nabunyag. Isang sumpa ang napalaya.
At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa dilim.